Simula na ulit ang NBA season, nag-celebrate na ang Nuggets ng kanilang ring ceremony at banner, kalaban nila ang Los Angeles Lakers. Siyempre, panalo ang Denver kontra LA. Nasabi nga ng mga players ng LA babawian nila ang Denver, kaso na Nikola Jokic. Umabot pa ang lamang ng Nuggets sa 18 points ng first half na ibaba nila yun ng single digit bago matapos, kaso nung second half ay naiba nga. Dahil monster game sana si Anthony Davis na merong 17 points at 8 rebounds, kaso nung second half nanlamig. Si LeBron naman merong 21 points, 8 rebounds at 5 assists. Yun nga lang, nakamonitor di umano ang minuto ni LeBron. Sinabi rin niya sa interview na gusto niya sanang nasa loob siya lalo na kung meron silang pagkakataong manalo. Kaso alam niyang may bagong policy yung team na alagaan yung minuto niya para humaba talaga yung season na malalaro or madaming game siya malaro sa season. Prior sa game, nilagay si LeBron sa day-to-day status. Sa isang play pa ni Reggie Jackson, binabantayan siya ni LeBron tapos natumba pa siya. Nakita sa close-up, natapakan yung paa ni LeBron. May injury din kasi si LeBron sa paa na hindi niya pinaoperahan ng off-season. Hindi ko lang maalala kung kaliwa or kanan yun. Yung isa pang trending doon yung sequence ni LeBron at ni D'Angelo. Hinihingi ni LeBron ang bola kapag nasa elbow siya dahil sa switching at pick and roll ang nangyari doon, hindi pinansin di umano ni D'Angelo si LeBron at itinira niya. Dahil sa mic up sequence, hinihingi ni LeBron ang bola kay D'Angelo kapag nakapwesto na siya. Hindi nga lang naibigay. At dun agad pinasukan ng komento ng iba mga fans na hindi komportable si LeBron na kasama si D'Angelo at baka si Gabe Vincent ang ilagay sa first 5 sa susunod na game. Parehong starting unit sa bawat team nasa double digit. May combine na 70 points ang Nuggets kina KCP, Murray at Nikola Jokic. Nasa 29 points, 13 rebounds at 11 assists pa si Nikola, unang triple-double niya ngayong season. Halos nasa 8 players lang din ang nilagay ng Denver sa kanilang rotation. Ito yung nakapaglaro ng 12 minutes pataas. Nung papatapos na ang game, kung saan nga lamang na ng malaki ang Denver, sumigaw pa ang mga fans sa Lakers, "Who's your daddy now?" Sa isang clip pa, umalis agad si LeBron at di umano hindi nakipagkamay kay Nikola Jokic. Strong start yon para sa Denver Nuggets, pati dito kay Nikola. Dahil kanina, habang nasa game, sinasabi ng mga announcer pinaghandaan talaga ni Anthony Davis yung regular season at kung ano nung training ang ginawa niya. Si Nikola Jokic, karera ng kabayo, nakipagbarek, nakipagparty, tapos triple-double pa sa unang game. Sa laban naman ng Suns at itong Golden State, nagkaroon ng tribute si KD sa Chase Center. Ito kasi ata yung unang game na merong fans na nanood. Dati kasi noong 2021, ang unang nakapaglaro itong si KD sa Chase Center pero walang fans nun. Wala din sa Suns si Bradley Beal dahil naman sa back injury. Ganon din naman si Draymond sa Golden State, may injury sa paa. Small ball ang ginamit ng Golden State kontra sa Suns. Tabla sa first quarter pero nung second, lumamang ang Suns 38-18. Sa quarter scoring. After ng first half, lamang ng 61-46 ang Phoenix. Sa third naman dito bumawi ang Golden State ng 40-19 sa quarter at 86-80 papasok ng fourth para sa Golden State. Halos palitan lang din sila nung less than 2 minutes ng game. After kasi ng 3-point shot ni Okogie, nakakuha ng 2 free throw si Steph. Tapos 3-point shot naman ni Eric Gordon na binalikan din ni Steph yun, 106-104. Lamang doon ang Suns. Yung layup din ni Nurkic ang nakapag-seal ng game or napalayo nila yung score mula dito sa Golden State. Mula yon sa pasa ni Devin Booker. Nang tinanong naman si Booker nung postgame anong masasabi niya na wala silang legit point guard, ang sinagot niya doon, hindi niya pinapansin. So meron kasing dahilan yon kung bakit natanong si Booker. Dahil nga kahit panalo pa sila noon. Sa Golden State si Steph meron 27 points at 4 out of 14 sa 3-point area. Si CP3 medyo nag-struggle sa offense. 0 out of 6 sa 3 at 4 out of 15 sa field. Meron naman siyang nasa 15 points, 6 rebounds, 9 assists at 2 steals. 1 turnover pa. So mali pala ako doon, 14 points si Chris Paul. Malaki din kasi ang lamang ng Golden State sa turnover. 11 out of 19 kontra Suns. Dahil kay CP3 at assist to turnover ratio. Si Klay 15 points, 7 rebounds at 3 out of 11. Sa Suns meron 18 points at 10 rebounds si Kevin Durant. Si Nurkic naman, Pompeyang, 14 points at 14 rebounds. Samantalang si Booker, 32 points, 6 rebounds at 8 assists. So, pang point guard yung assist niya. Kaya naman tinanong si Booker na na-criticize yung team nila na walang point guard dahil 6 na turnovers galing sa kanya.
So dati sa preview ko may nabasa lang ako doon na yung point guard kailangan lang din magaling mag-assist ng bola or mamasa, hindi bakaw. Pero meron talagang isang tinitingnan doon, yung magaling mag-alaga ng bola katulad ni Chris Paul na pwedeng mag-cause kasi sa Suns yung maraming turnovers dahil nga wala silang legit point guard. Dahil kung titingnan mo yung stats ng game, halos lahat nakapanig dito sa Suns. Pero yung 22 points na nakuha ng Golden State mula sa 19 turnovers ng Suns, yun ang isa sa naging dahilan kung bakit dikit yung game. So yan muna ang unang araw ng NBA season at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to na matagal ko nang hindi alam kung paano tapusin. Time.